Magandang araw po sa inyong lahat. Babasahin ko ang mga talata ng Biblia na nagpapatunay na si Virgin Mary ay hindi nananatiling birhen forever. Siya ay birhen lamang hanggang maipanganak si Jesus. Ngunit nung naipanganak na si Jesus ay hindi na siya nananatiling birhen sapagkat sila ay nagkaroon na ng sexual contact ni Jose. Si Maria at si Jose ay nagkaroon na ng sexual contact nung maipanganak na si Jesus. Ngayon, yung hindi pa maipanganak si Jesus ay birhen pa si Maria. Babasahin ko ang talata ng Biblia mula sa Mateo 1:23-25. Ang Bagong Tipan, Filipino Standard Version Bible. Tingnan ninyo ang birhen ay magdadalang tao at magsisilang ng isang lalaki at siya'y tatawagin sa pangalang Emmanuel, na ang ibig sabihin ay ang Diyos ay kasama natin. Paggising ni Jose, ginawa niya ang ipinag-utos sa kanya ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ngunit, hindi siya nakipagtalik dito hanggang sa maisilang nito ang sanggol, at ang pangalang ibinigay sa kanya ni Jose ay Jesus. Ulitin ko po ang pagbasa sa talatang Mateo 1:23-25 mula sa ang Bagong Tipan, Filipino Standard Version Bible. Tingnan ninyo ang birhen ay magdadalang tao at magsisilang ng isang lalaki at siya'y tatawagin sa pangalang Emmanuel, na ang ibig sabihin ay ang Diyos ay kasama natin. Paggising ni Jose, ginawa niya ang ipinag-utos sa kanya ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ngunit, hindi siya nakipagtalik dito hanggang sa maisilang nito ang sanggol. So maliwanag po na ang salitang ginamit po dito ay hindi nakipagtalik. Sexual po yan, contact. Hindi nakipagtalik si Jose kay Maria hanggang sa maisilang nito ang sanggol na si Jesus. So may hangganan po ang pagiging birhen ni Maria. Yung birhen siya, bago ipinanganak si Jesus, birhen siya. Pero yung nanganak na siya, ipinanganak na niya, ay nagtalik na sila. Ngunit hindi siya nakipagtalik dito hanggang sa maisilang nito ang sanggol. Ibig sabihin, yung naisilang na, probably after 1 month or 2, ay nakipagtalik na si Jose kay Maria. Ito po ang salitang ginamit sa Bibliang ito, nakipagtalik. Sexual po yan. So may hangganan yung sinabi dito, ngunit hindi siya nakipagtalik dito hanggang. See? Yung salitang hanggang, may hangganan po yan. Ang hangganan dito ay hanggang maisilang. Yung naisilang na, ay nakipagtalik na sila. Ay meron na silang ugnayang sexual. Ngayon, salitang hanggan, ay may hangganan po yan eh. Pag sinabi ko, hindi ako pumasok hanggang sa maitali ang aso, ibig sabihin, yung naitali ng aso, pumasok na. Oh. Basahin naman po natin ang salita ng Diyos Biblia version. Sinabi nila, narito isang dalagang birhen ang magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki. Tatawagin nila siyang Emmanuel,
na ang ibig sabihin ay ang Diyos ay suma sa atin. Sa pagbangon ni Jose mula sa pagkakatulog, ginawa niya ang ayon sa pinag-utos sa kanya ng anghel ng Panginoon. Tinanggap niya si Maria upang maging asawa. So, meron silang relasyon na mag-asawa Husband and wife sila Hindi niya sinipingan. Ang salitang sinipingan, sexual yan Hindi niya sinipingan ang kanyang asawa hanggang sa maipanganak niya ang kanyang panganay na anak na lalaki. O panganay pa pala si Jesus, panganay na anak lang nila So, ibig sabihin, meron pang sumunod kay Jesus. Ito, maliwanag, panganay na anak 25, hindi sinipingan ni Jose si Maria. Hindi niya sinipingan ang kanyang asawa hanggang sa maipanganak niya ang kanyang panganay na anak na lalaki. At tinawag nilang Jesus. Panganay na anak si Jesus Yung ibig sabihin ng panganay, may sumunod pa na anak Paano maging birhen forever yan? Sinipingan pa Natural, sinipingan, di magkaroon ng anak. Panganay. So kung may panganay, may sumunod pa. Na ngayon, hindi ko na babasahin sa inyo mga talata ng Biblia na nagpapatunay na si Jesus ay may mga kapatid sa laman. May mga kapatid sa laman na lalaki at babae. At sinabi pa doon na tinawag pa, pinangalanan pa mga kapatid na lalaki ni Jesus 4 kapatid na lalaki. Kung ang salitang kapatid ay spiritual, di sana pinangalanan din yung mga disipulo. Dahil yung mga disipulo, kapatid sa spiritual So, 4 lang pinangalanan kapatid na lalaki sa laman. Pero may mga kapatid siya na babae at lalaki. So, ito po'y sang-ayon po. Sumang-ayon po ang salitang panganay. Hindi niya sinipingan ang kanyang asawa hanggang sa maipanganak niya ang kanyang panganay na anak na lalaki. So yan po ay ang salita ng Diyos, Biblia. So may panganay na anak si Jesus. So paano maging birhen yung si Jesucristo ang panganay na anak Magandang balita Biblia with Deuterocanon. Na may Deuterocanon, magandang balita Biblia. Ito po'y Biblia ang Katoliko. Mateo 1:23-25. Maglilihi ang isang berhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan ito'y kasama natin ng Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Mag-asawa nga sila Ngunit, mag-asawa sila pero ngunit hindi niya sinipingan. Hindi niya ginalaw sexually. Sinipingan, salitang sinipingan Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki na si Jesus. See? So, sinipingan, hindi sinipingan hanggang may hangganan yung hindi pagsiping ni Jose kay Maria Ang hangganan yung na nagsilang na ay ginalaw na. Talatang 25, ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki. So, yung nagsilang na, ay ginalaw na. Yan ang napakasimple na mga salita na binasa natin. Ang Biblia 2001 version. Ang Biblia 2001 version. 24. Nang bumangon si Jose mula sa pagkakatulog, ginawa niya ang
pinag-utos sa kanya ng anghel ng Panginoon. Siya'y kanyang tinanggap bilang kanyang asawa. Ngunit, hindi niya ito nakilala hanggang sa maipanganak nito ang kanyang panganay na anak. Okay, kita nyo? Panganay na anak na naman si Jesus dito eh. Ang Biblia 2001 version. Panganay na anak si Jesus. Ibig sabihin may sumunod pa eh. Paano maging birhen yung sinipingan na at may sumunod pa na kapatid? Hindi maging birhen forever yun. Kaya ang pagkabirhen ni Maria ay may hangganan. Yung naipanganak na si Jesus ay ginalaw na ni Jose. Si Maria sexually. May ugnayan na sila sexual. Kaya paano maging manatiling birhen forever yun? Dito nga, panganay na anak si Jesus eh. Yan ang Biblia 2001 version. Ngayon, dito naman tayo sa ibang version ng Biblia. Ang dating Biblia 1905 version. Ang dating Biblia 1905 version. Narito ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki. At ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. At nagbangon si Jose sa kanyang pagkakatulog at ginawa niya ang ayon sa ipinag-utos sa kanya ng anghel ng Panginoon. At tinanggap ang kanyang asawa. Kita nyo, mag-asawa sila eh. At hindi nakilala niya at hindi nakilala siya hanggang sa maipanganak ang isang lalaki na si Jesus. See? Yung ipanganak na si Jesus, nakilala na sila sexually. So may hangganan. Dito naman tayo sa ang salita ng Diyos, Tagalog Contemporary Bible. Matthew 1:23-25. Hindi na tayo lalayo sa ibang talata sa ibang bersikulo Bastante na to Maliwanag, simple na Tagalog, simple na English lang ito Matthew 1:23-25. Magbubuntis ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki. Tatawagin siyang Emmanuel, na ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Diyos ang tawag dito kay Jesus Kasi nagkatawang tao to Nang magising si Jose, sinunod niya ang sinabi ng anghel at pinakasalan niya si Maria. Pero hindi siya sumiping kay Maria hanggang sa maipanganak nito ang sanggol na si Jesus. See? May hangganan. Hindi siya sumiping Pero may hangganan. Kasi may salitang hanggang dito 25. Pero hindi siya sumiping kay Maria. Si Jose hindi sumiping kay Maria hanggang, kita nyo, may hangganan Kung sasabihin ko, ako'y hindi matutulog hanggang alas 12. Pagka sapit ng alas 12, natulog ako. May hangganan May salitang hangganan 25. Pero hindi siya sumiping. Ayun, salitang sumiping, sexual contact yan Love making yan sexual na, physical na contact yan pero hindi siya sumiping kay Maria hanggang sa maipanganak nito ang sanggol na si Jesus. Yan po napakaliwanag po dito sa ang salita ng Diyos, Tagalog Contemporary Bible. Kaya, as a review, si Birhen Maria ay hindi na nanatiling birhen nung naipanganak na si Jesus.
bago maipanganak si Jesus, ay birhen pa si Maria. Ngunit nung naipanganak na si Jesus, na kanilang panganay, ay ginalaw na siya ni Jose at panganay pa si Jesus. So, hindi na siya nananatiling birhen. Reviewin natin yung mga bersyon ng Biblia. Ang Bagong Tipan Pilipino Standard Version. Talatang 24. Paggising ni Jose, ginawa niya ang ipinag-utos sa kanya ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. O mag-asawa sila, pinakasalan eh. Ngunit, hindi siya nakipagtalik dito hanggang sa maisilang nito ang sanggol. Si Jose ay hindi nakipagtalik kay Maria eh. Hanggang sa maisilang nito ang sanggol. So may hangganan eh. Kung sasabihin ko, hindi ako pumasok hanggang sa maitali ang aso, ibig sabihin may hangganan yung hindi ko pagpasok. Pero yung maitali na ang aso, pumasok na ako. Kasi may salitang hanggang eh. So, 25, ngunit hindi siya nakipagtalik dito kay Maria hanggang sa maisilang nito ang sanggol. So, may hangganan. Yung pagkabirhin ni Maria ay hanggang maipanganak lang si Jesus. Yung hindi pa maipanganak, birhin siya. Pero yung naipanganak na, ay ginalaw na siya ni Jose. Nabasa natin yan sa mga talatang Biblia na binasa ko. Ito na naman. Ang salita ng Diyos, Biblia. 24. Sa pagbangon ni Jose mula sa pagkakatulog, ginawa niya ang ayon sa ipinag-utos sa kanya ng anghel ng Panginoon. Tinanggap niya si Maria upang maging asawa o mag-asawa po sila. Hindi niya sinipingan. Kita niyo yung salitang sinipingan? Hindi niya sinipingan ang kanyang asawa hanggang sa maipanganak niya ang kanyang panganay na anak na lalaki. Panganay si Jesus eh. Pag panganay, ibig sabihin may kapatid pa eh. May sumunod pa eh. Paano maging birhen yan? Na panganay pala si Jesus eh. May sumunod pa eh. Magkamali ba ang Biblia? 25. Hindi niya sinipingan. So sexual ito eh. Sexual contact to eh. Lovemaking to eh. Hindi niya sinipingan ang kanyang asawa hanggang sa maipanganak niya ang kanyang panganay na anak na si Jesus. Panganay pala eh. So, hindi nga pwedeng mananatiling birhen forever eh. Birhen lang yung hindi pa naipanganak si Jesus. Yung naipanganak na, ay hindi na birhen eh. Sinipingan na ni Jose. Kaya nagkaroon na siya, panganay lang si Jesus eh. Mateo, Magandang Balita Biblia with Deuterocanon, Catholic Bible to. 24. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit, hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki. Napakaliwanag po eh, may hangganan yung pagkabirhin niya eh. Ang Biblia 2001 version, babasahin po natin, 24. Nang bumangon si Jose mula sa pagkakatulog, ginawa niya ang ipinag-utos sa kanya ng anghel ng Panginoon. Siya'y kanyang tinanggap bilang kanyang asawa. Mag-asawa po sila eh. Ngunit, hindi niya ito nakilala hanggang sa maipanganak nito ang kanyang panganay na anak. Panganay na anak si Jesus eh. So, panganay na anak, may sumunod pa. So, paano maging birhen forever? Dito naman tayo sa ang dating Biblia 1905 version. 24.
At nagbangon si Jose sa kanyang pagkakatulog at ginawa niya ang ayon sa ipinag-utos sa kanya ng anghel ng Panginoon at tinanggap ang kanyang asawa at hindi nakilala siya hanggang sa maipanganak ang isang lalaki na si Jesus. Dito naman tayo sa ang salita ng Diyos, Tagalog Contemporary Bible Version. Mateo 1, Kapitulo 1, versikulo 23 hanggang 25. Magbubuntis ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki. Tatawagin siyang Emmanuel, na ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. O Diyos si Jesucristo dito Nagkatawang tao kasi ang Diyos ay nagkatawang tao. 1 Timoteo 3:16. Yan ang salita ng Diyos ay nagkatawang tao. 24. Nang magising si Jose, sinunod niya ang sinabi ng anghel at pinakasalan niya si Maria. Pero hindi siya sumiping kay Maria hanggang sa maipanganak nito ang sanggol na si Jesus. See? So, napakaliwanag po, talatang 25. Pero hindi siya sumiping. So, hindi siya sumiping until forever ba? May hangganan Pero hindi siya sumiping kay Maria hanggang sa maipanganak nito ang sanggol na si Jesus. So, may hangganan. So, nung naipanganak na si Jesus, ay sumiping na. Simple lang naman itong mga wordings dito kung sasabihin ko, hindi ako pumasok sa bahay hanggang sa maitali yung aso, ibig sabihin may hangganan yung hindi ko pagpasok. Yung naitali na, ay pumasok na ako. Kasi may hangganan may hangganan So, napakaliwanag po na si Virgin Mary ay hindi na natiling Virgin forever. At nabasa po natin sa Mateo 1:23-25 na may hangganan ng kanyang pagkabirhen. Yung naipanganak na si Jesus ay nagkaroon na sila ng sexual contact ni Jose. Kaya hindi na siya birhen. At sa talatang yan, binasa natin na si Jesus ay panganay na anak ni Jose at ni Maria. So, kung may panganay na anak, ibig sabihin na sinundan pa yon. Kung sinundan ka na, firstborn nga sa English tawag panganay na anak sa Tagalog. So, kung panganay, si Jesus, nangahulugan, simple English lang, simple wording, na si Jesus ay may kapatid na sumunod. Kung sinundan ng another child, ay hindi nga birhen. Hindi birhen forever. Si Maria ay birhen lamang nung hindi pa siya nanganak. Pero yung ipanganak na si Jesus, ay nagkaroon na sila ng sexual contact. Ay sinipingan na ni Jose si Maria. Ay hindi na birhen. So, yan po ang katotohanan na nabasa natin sa Mateo Kapitulo 1, talatang 23 hanggang 25. Na si Virgin Mary ay hindi na nanatiling birhen. Siya ay nagkaroon ng sexual contact with Joseph nung naipanganak na si Jesus, ay nagkaroon na sila ng sexual na ugnayan sa isa't isa. At si Jesus ay panganay na anak ni Maria. Kaya hindi na nanatiling birhen si Maria forever. Siya ay birhen lamang nung hindi pa ipinanganak si Jesus. Pero yung naipanganak na si Jesus, hindi na siya
Birhen, sapagkat nagkaroon na sila ng sexual na ugnayan ni Joseph. Maraming salamat po sa inyong pakikinig and God bless you.